Maituturing na umunong armed attack ang pinakabagong pangaharas ng China sa Ayungin Shoal ayon po sa isang maritime security expert. Pero iba naman ang pananaw rito ng isang dating maestrado ng Korte Suprema kaya't hindi pa raw may papairal ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at ng Amerika. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Tinutukan ng palakol at kutsilyo ng mga tauhan ng China Coast Guard ang sundalong yan ng Philippine Navy nang tangkain niyang tanggalin ang itinaling lubid ng mga Chinese rubber boat ng Pilipinas. Bahagi ito ng sumiklab na tensyon sa resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nitong Lunes. May palakol, pumalo ng bato na ng bato. Binutas din ng mga Chinese ang rigid inflatable boat na ito ng Philippine Navy na nakadaong sa gilid ng BRP Sierra Madre. Sa gitna ng gulo, naputulan ng daliri ang kababayan nating si Seaman First Class Jeffrey Facundo matapos maipit sa rubber boat nang bigla silang banggain ng China Coast Guard. Para sa maritime security expert na si Ray Powell, maituturing ng armed attack ang mga ginawang ito ng China sa Pilipinas. The Chinese soldiers were clearly armed. Just because they didn't shoot weapons doesn't mean they weren't armed, and it was certainly an attack. Sabi pa ni Powell, sa pamamagitan ng Mutual Defense Treaty, pwede na raw pag-usapan ng pagsali ng Amerika sa mga susunod na hakbang ng Pilipinas sa resupply mission. China has force overmatch. It has more ships. It has larger ships. It is able to sort of flood the area and make it extremely difficult on the Philippines. Pero kung si dating Associate Justice Antonio Carpio naman ang tatanungin, hindi pa maituturing na armadong pag-atake ang ginawa ng China sa ating mga sundalo na siyang kailangan para mapairal ang Mutual Defense Treaty. Kasi ang requirement armed attack, they use firearms. They didn't use firearms. Pero maituturing daw na escalation ang mga bagong aksyon ng China. Pag kumagat tayo, mas ang firepower nila mas malakas eh. So, dapat we'll try to not to fall for their bait, no? Basta maka-resupply tayo, okay tayo. Sa gitna ng mas tumitinding tensyon, nag-usap na sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at US Secretary of State Anthony Blinken. Ayon kay Blinken, sinisira raw ng China ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Kinundi na rin ng Taiwan ang ginawa ng China. Hindi raw nila kinukonsinti ang anumang klase ng karahasan, kaya nananawagan sila na lutasin ang problema sa mapayapang paraan. Maliban sa Taiwan, nakisimpatya rin sa Pilipinas ang Japan Self-Defense Forces kaugnay ng panibagong tensyon sa Ayungin Shoal. Palalakasin pa raw ng Japan ang alyansa sa ating bansa. Ikinaalarma na rin ito ng Senado kaya humiling si Senate President Cheese Escudero sa Department of Foreign Affairs na magkaroon ng pagpupulong at para malaman ng Senado kung ano na ang mga ginagawa nating hakbang tungkol dito. Hinikayat na rin ni Senator Tolentino si Pangulong Bongbong Marcos na magpatawag ng pulong kasama ang National Security Council. Yung definition siguro ng armed attack pursuant to that Mutual Defense Treaty would have to be studied first. At siguro ito yung dapat iaral ng National Security Council. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.